kwento ng isang tricycle driver at ng isang babaeng pasahero. Habang nakasakay ako sa tricycle ay biglang nagtanong ang driver. Kolehiyo ka na ba, Ineng? Tanong ng driver sakin. Nginitian ko ito sabay sumagot ng, Opo. Anong year ka na, Ineng? 4th year na po, graduating na po. Nakita kong ngumiti si Manong pero hindi umabot sa kanyang mga mata. May bahid ng lungkot. Pag nakagraduate ka na at nagkaroon ng maayos na trabaho, huwag mong kalimutan lumingon sa mga magulang mong ginawa ang lahat para sa iyo. Para maging maganda ang buhay mo. Nalungkot ako sa sinabi niya. Bakit po, Manong? Kayo po nasaan ang mga anak niyo? May katandaan na si Manong, bakas na ang pagod sa kanyang muka. Ang mga anak ko lahat ay tapos na ng pag-aaral. Isang engineer at isang doktor. Nagulat ako kay Manong. Lahat ng anak ay successful pero bakit namamasada pa? Bakit ayaw niyo pa pong huminto sa pamamasada, successful naman po mga anak niyo? Ngumiti ulit si Manong nang may lungkot. Lahat sila ay nasa ibang bansa na. Kailangan kong pumasada para may pangbuhay ako sa misis ko at sakin. Kailangan namin kumita para mabuhay kaming mag-asawa. Nagagalit kasi mga anak namin sa tuwing tatangkain kong manghingi sa kanila, kaya eto tuloy ang pasada. Masaya na ako kung maalala nila kaming abutan ng bukal sa loob nila. Ang sabi nila, hindi nila kami obligasyon ng nanay nila. Pinuhay namin sila sa mundong ito hindi para hingan ng pera. Napatulala ako sa sinabi ni Manong. Nakita kong bahagyang namula ang mata ni Manong at hindi na muling nagsalita. Nakadama ako ng lungkot para sa kanilang mag-asawa.